Ang nanay na ito piniling ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis kahit sa simula pa lang alam niya na kapag ipinanganak niya ito, hindi rin naman tatagal ang buhay nito. Praise be God through His saints. Ito po si Servant of God, Kiara Corbella Petrillo, ang itinuturing na modern Gianna Beretta Mola. Yung ligawan stage nila ni Enrico Petrillo umabot ng 6 years bago sila nagpakasal. And makalipas ang isang buwan, nalaman nila na buntis na itong si Kiara. At nung magpa-check up siya, nalaman niya na merong problema doon sa kanyang ipinagbubuntis. At kahit alam niya na kapag ipinanganak niya yung bata, hindi rin naman ito tatagal. Mas pinili niya pa rin ipagpatuloy ang pagbubuntis kaysa ipalaglag ito. Sa simula, nag-iisip siya kung ganun rin ba ang magiging desisyon ng kanyang asawa. During that time, mag-isa lang siya nung nagpa-check up. And then nung pag-uwi niya, hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanyang asawa yung sitwasyon ng kanyang pagbubuntis. Hanggang sa nakita niya yung imahe ng mahal na Birheng Maria. At doon niya naisip na siguro ganun din yung naramdaman ng mahal na Birhen kung paano niya sasabihin kay San Jose na siya ay buntis. At doon niya napagtanto na tulad ng sa mahal na Birhen, ang kanyang ipinagbubuntis ay hindi para sa kanya, kung saan makikita nila itong mamamatay. At parehas nga naging desisyon nilang mag-asawa na ipagpatuloy yung pagbubuntis hanggang sa ito'y maipanganak. Ang panganay nilang anak ay babae at namatay lang din naman ito makalipas ang kalahating oras matapos itong ipanganak. Hindi lang po ito nangyari isang beses dahil sa kanilang pangalawang anak, dahil makalipas nga ang ilang buwan nalaman nilang buntis na naman itong si Kiara. At tulad nga doon sa una nilang anak, meron ding problema dito sa kanilang pangalawang anak. At this time, lalaki naman po yung kanilang anak. At magkaiba rin naman po yung sitwasyon doon sa una at pangalawang anak. Kumbaga, magkaiba rin naman yung sakit. At tulad doon sa kanilang unang pagbubuntis, alam na din naman nila kung ano yung mangyayari after nila itong ipanganak. Pero, ipinagpatuloy pa rin niya yung kanyang pagbubuntis hanggang sa ito ay maipanganak. At tulad nga doon sa kanilang unang anak na babae, makalipas yung kalahating oras matapos itong ipanganak, namatay din naman ito. Pero parehas po yun nabinyagan bago yun namatay. At makalipas nga ang ilang buwan na pag-alaman nila na buntis na naman itong si Kiara. At sa panahon ngayon, healthy na yung bata. Ito po ay lalaki at pinangalanan nila itong Francesco. Pero sa pagkakataong ito, dito na na-diagnose si Kiara na meron siyang cancer. During this time, merong nagsuggest sa kanila to take risk, kumbaga kahit 7 months pa lang yung bata ipanganak na para maoperahan na itong si Kiara. Pero mas pinili niyang ipanganak ng healthy yung bata bago siya operahan. Isipin nyo nung nagbubuntis pa lang siya, meron na talaga siyang iniindang sakit dahil nga sa cancer. And hindi naman siya maaaring gumamit ng painkillers dahil nga buntis siya. Tiniis niya ang lahat ng yun para sa kanyang baby at lagi pa rin siyang nakikitang nakasmile. At matapos niyang ipanganak si Francesco, doon na siya nagpa-opera. At makalipas lang ang isang taon after niyang ipanganak si Francesco, doon na binawian ng buhay itong si Kiara. Bago siya mamatay, ang kanyang mensahe sa kanyang anak, whatever you do, it will only be meaningful if you think about eternal life. If you truly love, you will realize nothing belongs to you because everything is a gift. Isa nga sa mga realization ko sa kwento ng buhay ni Kiara, meron kasi mga nagsasabi sa kanila dahil nga malapit sa simbahan yung mag-asawa, si Enrico at si Kiara. Pero mga nag-iisip na nagsasabi na siguro dahil nga malapit sila sa Diyos, magiging smooth yung kanilang magiging buhay. Actually, malimit ko rin tong naririnig, yung para bang sanggang dikit kayo ni Lord, parang ganon. Yung tipong akala nila, hindi ka na maghihirap, yung akala nila magiging easy-easy lang yung buhay mo kasi papakinggan naman ni Lord yung mga hinihiling mo. Pero yung totoo, may ibang plano sa atin ng Panginoon. Magiging tunay lang tayong malapit sa Diyos kapag napagtagumpayan natin yung mga challenges na binibigay sa atin ng Panginoon. Alam ko marami sa atin lumalapit tayo sa Panginoon to ask for something. Pero kung magbabasa tayo ng mga buhay ng mga santo at ng mga banal, kung saan dun mo lang malalaman na meron palang mga taong ganito, kung saan sila mismo yung humihingi ng mga paghihirap.
Meron nga isang santa kung saan feeling niya hindi na siya mahal ng Diyos kapag hindi siya binibigyan ng problema. Kaya naman, we should always be grateful mga dear. Kasi nga tulad ng sinabi ni Kiara, everything is a gift. Hanggang dito na lang muna Chingos and Fade. Gusto ko lang batiin ng Happy Mother's Day yung ating mga nanay and happy birthday kay Mayor Gerald Peña and kay Daryl. Happy birthday mga dear! Hanggang sa muli, ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat!